Hi Jing, how are you? Hope to see you soon. Ingat ka palagi at saka magpagaling ka. At lagi kang mag-pray. See you soon. God bless. Grabe yung excitement na binigay mo. You came here to win the war. Feeling ko wala nang makaka-break ng ginawa mo tonight at salamat pinili mo yun gawin dito sa Pilipinas Got Talent. Jessie J, kahit na anong ikot ang gawin mo, kahit na paikot-ikutin mo pa ang mundo, balibaliktarin mo ang mundo, I think lahat kami dito would agree na napaka-talentado mo. Hello Kafden fans! Ito na nga ha. Sir Alden po ay nakauwi na ha sa Pilipinas. So napakinggan ninyo na parang binati niya si Jing. Always mag-pray, see you soon. Although hindi ko kilala kung sino yung binabati niyo, siguro isang fan mga kasombreros. So naka-gray ang inyong or gray na something may light brown mga kasombreros ang inyong kumapa ang inyong ang kanyang suot mga kasombreros na medyo twinning na naman ito nung gray t-shirt niya Ma'am Catherine mga kasombreros. Sobrang dami nating items sa vlog na ito pala ha. And napapansin ko kapag nauwi siya dito sa Pilipinas, may gray, dati yung umuwi sila ni Ma'am Catherine from LA, ay gray din yung suot niya na itong sweater, no? Siguro malamig mga kasombreros, hindi ko alam kung tinataon niya. So, narinig din niyo si Ma'am Catherine na kinumpile ko na lang yung kanyang mga hosting or comment moments sa Pilipinas Got Talent kagabi mga kasombreros. So si Pops Alden ay ito nga no, sila Sir RV sa airport sila, si Tita Deli at saka si Sir Laysam, yung kanyang ang kanyang team mga kasombreros ay spotted no sa airport mga kasombreros. So ito yata ay nasa ano pa siya, nasa Amerika mga kasombreros papunta rito or pauwi dito sa Pilipinas mga kasombreros. And then next item natin mga kasombreros, ito no, si Ma'am Catherine, nag-fan signing siya kagabi habang free time mga kasombreros sa Pilipinas Got Talent. So sobrang ganda ni Ma'am Catherine mga kasombreros at sobrang bait, no, hiyawan ng mga tao. So may K ang kanyang pinirmahan mga kasombreros. So habang free time po sa Pilipinas Got Talent. And then Sir Alden, mga last moments niya doon sa Amerika ay nag-post siya no ng kanyang mga biking moments, and sabi niya dito sa una, no one, just some undiagnosed ADHD and a little bit of autism. So siguro yung kanyang kasamahan na ito ay may autism mga kasombreros. Tapos sabi niya dito, sana daw ay dinala niya yung kanyang aso mga kasombreros na Mr. Alden. I wish I brought my dog, and remember what Avi C said, you'll leave this world behind, so live a life. Remember, suffering is the only way to the top. Oh wait, I did. So yun ang kanyang parang siya, sequence of quotes mga kasombreros sa statements, tapos sa pictures niya pinadaan mga kasombreros. And then nag-post din siya ng kasamahan niya dito no, dan sa biking na isang foreigner mga kasombreros na babae. Siguro mga friend nila doon mga kasombreros ha. At saka ito ang sarap ng kanyang breakfast na ang kanyang may itlog, tocino, kamatis, ang sarap no, tsaka kape na puro. So pure coffee ang inyong Pops Alden ha. And then ito, sobrang ganda nitong shinare ng isang Kathleen admin, no, flowers mga kasombreros na kulay white no, baby spray yata ito. Nagbulaklak tapos naka-white si Ma'am Catherine mga kasombreros. So parang tapos ang next naman na na photo ay hindi ko naman sinadya ito, pero flowers din siya no, na kulay red mga kasombreros, special delivery. Siguro nag-send siya ng flowers dun sa, hindi ko kilala to no, siguro na siya isang relative doon or fan, masugin na fan. Kasi minsan ang tumatanggap sa kanila doon yung mga yung mga sobrang close nila na fandom or mga fans mga kasombreros sa ibang bansa. So kung kaya minamahal din sila ng kanilang mga fans mga kasombreros. And then ito, si Sir Alden, nagkaroon siya ng ng parang siyang ginawang endorser ng Med Club van na isang parang nag-mobile siya mga kasombreros na umiikot na isang skincare clinic. Tapos si Sir Alden ay ginawang endorser or model mga kasombreros. Pero ang medyo matagal na ito, parang
pre-tape siya mga kasombreros, tapos ngayon lang pinalabas. So, skincare routine ng inyong Pops Alden. So, kung mapasabi niya dito ay parang innovation ito kasi parang bihira lang din yung mga skincare clinic na umiikot. Sorry po sa manok mga kasombrero, sa mga manok dito talaga ano. So yun, kasi di ba may mga hospital na nasa van or parang mga umiikot mga kasombreros na mga ambulansya, no? Ito naman ay iba, no? Skincare clinic siya, tapos naka-van mga kasombrero. So one of the most new innovations mga kasombreros when it comes to skincare. And then ito, napakinggan ninyo ha, yung mga comment ni Ma'am Catherine mga kasombreros sa Pilipinas Got Talent. So, ang nag-perform kagabi ay ang NDDU Generals, si Jessie J, tapos si Manza, and then wala pa yata dito si Cardong Trumpo mga kasombreros, baka mamaya pa siya, no? Sobrang hiyawan sa Soler mga kasombreros. So tingnan natin yung outfit ni Ma'am Catherine mamaya. So sana mag-gray siya para twinning na naman ang dalawang ito mga kasombreros. And then ito si Ma'am Catherine ay parang consays, alam ko medyo matagal na rin ito, pero ni-repost ng isang Kathleen admin kagabi. Yung consays niya na modeling or parang shoot mga kasombreros. So IV collagen tapos kulay green, suot niya ang kanyang favorite na kulay mga kasombreros, no? So kulay green mga kasombreros for environment. And then ito, Sir Alden ay si Ma'am Catherine. Ma'am Catherine muna, no? Yung kanyang dressing room number 3 mga kasombreros sa Soler ay nakuhaan ng picture. PGT7. So Catherine Bernardo, dressing room 3. So yung kanyang dressing room mga kasos, saan inaayusan nga siya kagabi na nakakulay brown ang kanyang outfit. Sobrang ganda. And then ito, Sir Alden syempre no, nag-share ng kanyang verse of the day, Psalms 77 verses 11 to 12. Sabi niya, I cannot stop thinking about your mighty works. Amen and amen. So parang hindi niya mapigilan yung mga kamangha-mangha at saka buong kalakasang mga gawa ng ating Diyos na buhay sa langit mga kasombreros. Amen to that, Pops Alden. So dito mo talaga makikita na he walks the talk mga kasombreros. Hindi lamang siya nag-preach sa words, pero nag-preach siya through his actions mga kasombreros, which is dapat naman talaga mga kasombreros, no? Kasi kahit na anong salita natin, kung hindi nakita sa gawa ay useless din po. And then ito, last item natin, yung People Asia nag-post ang Alden Trendsetter official fans club mga kasombreros on Dashers, parang ni-quote lang nila mga kasombreros yung sinabi ni Sir Alden dun sa kanyang interview sa People Asia with nakalimutan yung pangalan niya nung interviewer mga kasombreros. So Stargate, sabi niya sa bashers and detractors, at the end of the day, what have you done to make a difference? So ano yung ginawa natin o ginawa nila para sa pagbabago, hindi lamang sa kanilang community, most especially sa kanyang or sa kanilang mga sarili at pamilya mga kasombreros, which matter a lot, yung ating sarili at ang ating pamilya mga kasombreros. Alright, so yun actually sa ating Kathleen items sana po ay pangin po natin ng Word of God, and blessed Sunday sa bawat isa. Today is June 22, 2025. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasombreros. Ang title natin, Dakip sa Hangin. Ecclesiastes 2:4-11. Medyo mahaba-haba po ito. I made, King Solomon po ito I made my works great. I built myself houses and planted myself vineyards. I made myself gardens and orchards, and I planted all kinds of fruit trees in them. I made myself water pools from which to water the growing trees of the grove. I acquired male and female servants and had servants born in my house. Yes, I had greater possessions of herds and flocks than all who were in Jerusalem before me.
I also gathered for myself silver and gold and the special treasures of kings and of the provinces. I acquired male and female singers and delights of the sons of men and musical instruments of all kinds. So I became great and excelled more than all who were born me in Jerusalem. Also my wisdom remained with me. 11. And indeed all was vanity and grasping for the wind. There was no profit under the sun. So grabe mga kasambreros, no? Kapag isipin natin ng malalim mga kasambreros, si King Solomon ay nagpapahiwatig at nag-i-inform sa atin ng isang napakalalim na meaning at purpose ng buhay. Kung isa-search niyo po sa internet kung sino ang pinaka matalinong tao, ang nag-a-appear talaga ay si King Solomon, the wisest man ever lived. So King Solomon mga kasambreros, and yung yaman niya, isa actually sa pinakamayaman din talaga sa pinakamayaman. Kung kaya nasabi niya dito na kung halos lahat na acquire niya, kung gugustuhin niya ay nangyayari mga kasambreros, no? Sabi niya dito, I made my works great, no? Yung mga kasi kung alam natin yung kwento, si King Solomon ay anak ni King David. Siya ang pumalit mga kasambreros na presidente or leader ng Israel after King David or his father died mga kasambreros. And hindi na si David ang pinatayo ni Lord ni Yahweh ng kanyang templo, no, or ng simbahan para sa Diyos, kundi si King Solomon na sabi niya, wag na ikaw, no, ang anak mo nilang na si King Solomon ang papatayuin mo ng templo para sa akin. Pero ginather lahat ni King David, no, lahat ng materials, no, silver, gold, bronze, mga materials for construction sa templo nga na gagawin or papatayo para sa Panginoon. So pero si King Solomon himself, since ikaw ang presidente, ikaw ang, kasi hari siya, no, lingkod pa siya ng Panginoon. Kapag lingkod ka ng Panginoon at saka hari ka at saka nalugod ang Panginoon sa iyo, ay talagang pagyayamanin ka niya mga kasambreros. So hindi basta-basta. Hindi siya ang sa present natin ngayon ng mga government and government leaders sa buong mundo na limited ang kanyang access sa wealth because God Himself ay pinatanyag siya, ginawa siyang popular and most famous mga kasambreros sa time niya, and then yung kanyang kayamanan ay hindi limitado. Kaya sabi niya dito, I made my works great, I built myself houses, no, nagpatayo siya ng mga dakila at saka gusto niyang design na houses na bahay mga kasambreros. Ang bahay na ito ay hindi basta-basta. Siyempre hari ka, king ka, hindi lang pipitsuging mga bahay na gawa sa mga murahing mga materyales mga kasambreros. And planted myself vineyards, no, ikta-ektarya mga vineyards, mga pataniman ng ubas mga kasambreros ang kanyang pinatanim, no. And sabi niya pa dito, I made myself gardens of orchards and I planted all kinds of fruit trees in them. So kumbaga yung property niya, yung possessions niya mga kasambreros, hindi lamang mga ginto, no, hindi lamang mga kaperahan, kundi properties, talagang mga lupa, no, talagang mga pataniman mga kasambreros, o hacienda ang labanan dito. I made myself water pools from which to water the growing trees of the grove. So yung hacienda, yung ekta-ektarya mga lupa mga kasambreros ay pinataniman niya. Kumbaga dito nga lang sa atin, di ba, magkaroon ka lang ng isang ektaryang lupa na sarili mo talaga, ha. Talagang yung kalagayan mo ay kasi bilyones ang halaga ng isang hektaryang lupa mga kasambreros, lalo ito sa probinsya, no, or sa mga cities. Although mas mahal talaga yung mga commercial na na lupa, pero dito sa amin hindi ka magkakaroon ng isang hektaryang lupa or 2 hektaryang lupa kung wala kang milyones mga kasambreros. Kasi maliban sa the land itself ay yung mga papers, no, na documents na gagamitin. So I know the process mga kasambreros, no, ng dito sa lupa, kasi yung nanay ko at saka talagang nag-ano ng mga mga lupa mga kasambreros, no, nung nasikaso yung tutulo ng lupa mga kasambreros dito sa amin lang, sa lote lang po mga kasambreros. So sabi niya dito, I acquired male and female servants and had servants born in my house. Katulong lang bang kasambahay lang ba ang pag-uusapan, mga servants lang ba ang pag-uusapan? Ako, marami yan si King Solomon mga kasambreros. I also gathered for myself silver and gold and the special treasures of kings of the provinces. Grabe. Yung ibang si Queen Sheba mga kasambreros na reyna,
Egypt, ayan, pa narinig, no? At saka, yun nga, binigyan siya ng tunay-tuniladang mga ginto din mga kasombrero. So, hindi lamang hindi limited ang tumasabi natin, hindi limited ang kayamanan, ang katanyagan ni King Solomon mga kasombreros, na hindi lamang siya tanyag sa kanyang bansang Israel, kundi tanyag siya sa mga karating bansa. Kumaga pa, kung tayo Pilipinas ay sikat, no? Naging sikat din hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa Asia, sa Europe, no, and sa other countries like yung mga neighboring countries natin, Singapore, Brunei, Thailand, Japan, and so on. So ganon ang standing ni King Solomon mga kasombreros. And sabi nga niya sa verse 9, so I became great, no, and excelled more than all who were born before me in Jerusalem. So naging siya, kumaga pa, outstanding sa lahat ng outstanding. Kumaga pa, kung siya ay isang presidente, ang rating niya ay siguro 90 or 95 mga kasombreros, sa sobrang taas. So kumaga pa, yung kanyang kadakilaan mga kasombreros, yung kanyang estado, yung kanyang posisyon, yung kanyang kayamanan, masabi mong walang kapantay sa kanyang panahon. And also, no, my wisdom remained with me. So ang kanyang talino, ang kanyang kaalaman na binigay sa kanya ng Panginoon ay nanatili. So imagine mo na wise ka na, matalino ka na mga kasombreros, andun yung kayamanan, andun yung mga servants, andun yung mga lahat-lahat ng gusto mong gawin mga kasombreros ay kaya mong gawin, because you have power, you have wealth, you have wisdom, you have prosperity, you have lahat ng kailangan, no? Isang utos mo lang ay nandyan nangyayari, because you have influence, no? You have authority. So yun mga kasombreros. However, no, in all these excellence, in all these greatness na natatamo niya mga kasombreros, and he has the position, he has the authority, he has the rights, he has the kayamanan, no, wealth na to the extent level mga kasombreros. Sabi niya sa verse 11, and indeed all was vanity, grabe, and grasping for the wind. Para ka lang pala naghahabol ng hangin, kasi every single wealth, every single detail of your power, of your authority, kasi lahat talaga nagva-vanish, lahat talaga na kumukupas, lahat talaga nag-fade away mga kasombreros. So dito makita na kahit na gaano man tayo kayaman, gaano tayo mataas ang pagtingin natin sa ating sarili, ay huwag tayo magmayabang. Okay? Kasi ang lahat ng ito ay dakip lamang sa hangin. Isang hangin na andito lang ngayon, maya-maya segundo wala na. Okay? Parang dumaan lang mga kasombreros, parang dakip lang sa hangin, parang naghahabol ka lang ng hangin. So kung parang sa utang ay ilista mo na lang sa tubig. So ibig sabihin wala, no, ang lahat ng ito ay vanity. Lahat lang pala ay yung vanidoso kasi mga sombreros ay parang parang nag-ambisyon ka lang, no? Sobrang ambisyon, sobrang yung natatamo mo sa buhay, sobrang yung mga ambitions mga kasombreros, mga pangarap, and then natamo mo. And then everything, masabi mo na lang everything is vanity. No, lahat pala ay pagdakip, parang nagdakip ka lang sa hangin. Pero hindi naman natin sasabi na hindi tayo magsisikap, hindi tayo magtatrabaho. Hindi naman natin sasabing ganoon mga kasombreros. Sasabi lang dito kapag yung learning na gustong sabihin dito ng wisest man na si King Solomon mga kasombreros ay may purpose ang lahat ang lahat dito sa mundo. May purpose, and that purpose should be aligned and centered sa Panginoon mga kasombreros. Kasi without God, without aligning our ambitions, our purposes, our plans, our dreams mga kasombreros sa Panginoon, everything is meaningless and everything is vanity. Nagiging vain ka, lahat ng nagiging useless na lang mga kasombreros without God sa ating buhay. So pero yun nga, no, hindi na ibig sabihin na hindi na magiging tamad na tayo, no, magiging simple na lang ang buhay, at saka hindi ka na magsisikap na parang makatulong sa iba, gawin ang ganito, ganyan, hindi ka na mangarap. So hindi po ganoon ang ibig sabihin dito mga kasombreros. So ang purpose lang ng buhay, na kapag wala tayo sa Panginoon ay wala tayo, everything is useless and everything is in vain mga kasombreros. So yung ating application dito ay whatever things we do in life, whether it's sa ating trabaho or sa ating eskwela, sa ating tahanan, sa ating bahay, yung pinakasentro ng ating buhay, sa ating puso't isipan na yung Diyos natin. Kasi lahat naman wala ito mga kasi. So
after all, everything is vanity without God. Everything is meaningless and purposeless without God, mga kasembreros. Kung wala tayong walang meaning ang buhay. May meaning para sa iyo, pero sa harapan ng Panginoon wala. 1 million times -1 is equals -1, mga kasembreros, or -1 million, mga kasembreros. So ganun po siya. Kung 1 million is equals to 0 is 0. 1 million times 0 is equal 0. So yun po, mga kasembreros. Inulit ko lang para sigurado. So yun po, no? Ilang po in the meantime, ha? Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros. Pa, alam po.